Hello po, mga katambay, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Kamusta po ang lahat? Bago po tayo magsimula, papasalamat muna muli si Kamanong sa mga nakagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Thank you po mga katambay. Ito po, komentuhan po natin ang balita mga katambay na sa kabila po ng mga problema ng ating bansa, lalo sa pangunahing mga bilihin, pangailangan nating mga Pilipino, lalo ang mga mahihirap, di po ba? Pero sa kabila po nun, tumataas po ang rating ng ating Pangulong Marcos. At siya po ay natutuwa. At siyempre, sino hindi matutuwa sa kabila ng mga problema ng Pilipinas na yung pangarap na 20 pesos na kilo ng bigas. Hanggang ngayon pangarap. Pero sa dami ng kanyang sinasabing mga nagagawa sa ating bansa, yun ang sabi ng Pangulo. Kaya ang kanyang trust rating at approval rating ay tumataas. Pakinggan po natin ang balita mga katambay at komentuhan po natin. Ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na magsisikap ang kanyang administrasyon para mapabuti ang pamumuhay ng mga Pilipino. Inihiyag ito ng Pangulo sa harap ng pagtaas ng kanyang trust and approval ratings sa huling quarter ng 2024 batay sa isang survey. Paliwanag ni Pangulong Marcos Jr., nagsisimula pa lang makita ng ating mga kababayan ang resulta ng mga reformang kanilang ipinatupad. Kasunod niyan, nilinaw ng punong ehekutibo na hindi bumubuo ng mga pulisiya ang kanyang administrasyon na batay sa resulta ng mga survey, ngunit sa pangangailangan ng mga Pilipino. Good. Then we will keep going and work even harder than we have been before. I'm just happy that we are beginning to get to that point where people are seeing the wisdom of some of the measures that we've undertaken, the policy changes that we've made, the legislation that we have requested from the Congress. So I think I'm hoping that that's what it means. Ayan po mga katambay, ang pahayag po. Lagay ko lang yung ating extra mic. Ayan po ang pahayag po ng ating Pangulo. You know? Pero kung sa speech po at sa galing magsalita ng English, mataas po tsak ang trust rating at approval rating ng Pangulo sa mga salita, di ba? Saka nagugulat din po ako sa mga nagsisurvey. Hindi naman po lahat ng survey nagkakaproblema po. Kasi ang mga taong bayan gising naman po sa katotohanan. Tayong mga Pilipino, di ba? Sa nangyayari sa ating bansa, di ba? Hindi naman tayo, wala namang piring ang ating mga mata at ang nararamdaman natin kung ano yung performance ng ating presidente, ating pamahalaan, di ba? Saka yung problema na dumarating, di ba? At nandiyan na. Isa-isahin po natin yung kung paano tumaas ang approval at trust rating ng Pangulo, di ba? Unahin natin. Una-una, siyempre, yung kanyang yung sinasabi niyang wala nang magugutom ng mga Pilipino, di ba? Nakita niyo naman ang bilihin. Sobrang taas. Lalo nga, nangako siya na pangarap yung bigas kahit pa paano, di ba? Kasi sa lumang Pilipino ni dating Pangulong Duterte, hindi po naging 60 pataas ang bigas, di ba? Pinakamataas na po yung 40, di ba? Pero dito sa bagong Pilipinas, nung maupo po ang administrasyong Marcos, doon po bumulusok ng gusto. Lahat po nagtaasan, di ba? Lahat. Pamasahe, kuryente, tubig, di ba? Internet, gasolina, at marami pang iba. Hanggang ngayon, 2 taon na, wala pa rin nangyayari. Diretso pa rin at nami-maintain pa rin yung presyo, di ba? Sa bagong Pilipinas. Ano pa? Number 1, yung pumuputok na issue ngayon, di ba? Yung airport. Naging worst airport na naman po ngayon nung hawakan po ng bagong Pilipinas. Nung panahon po ni Pangulong Duterte, ang airport po, worst na sa panahon po ni Pinoy. Pero nung hawakan ni Pangulong Duterte, nawala po sa pagiging worst airport ang ating
airport, di ba? At walang daga, walang surot, di ba? At wala nang nananakawan doon. Wala nang nagtatanim ng bala, di ba? Ng panahon ni Pangulong Duterte at panahon ni Secretary Tugade, di ba mga tambay? At hindi na ibenta yung airport. Hindi po napamahala ng business sector ang airport, di ba? Ngayon, hahawak na po ng isang malaking kumpanya ang ating airport na San Miguel, na wag naman sana dumating ang araw, maibenta na rin sa San Miguel ang ating airport. Kasi ngayon, yung hawak po nila, pagiging sinasabing yung maintenance po at pagpapatakbo ng ating airport, di ba? Ano pa? Yung nakawan sa NFA, di ba? Ng mga bigas, di ba? Imbis na i-distribute sa ating mga Pilipino, di ba? Binebenta pa sa mga negosyante at palugi pa ang mga Pilipino, di ba? Sa napakababa. Corruption na naman po yun, di ba? At ang pinakamabigat, ito pa, yung ating mga militar, pinaghahanda rin, di ba? Para tayong dadalhin sa isang malaking kumunoy na hindi tayo makakaahon pagka nagkataon po, di ba? Dahil alam naman natin ang giyera. Walang nananalo sa giyera. At ang laging talo sa giyera, ang may hirap. Ang may hirap ang kawawa sa giyera din, di ba? At ang isa pang nakataas ng approval at trust rating ng Pangulo sa tingin ni Kamanong, yung pagbibiyahe po niya. Yung pagbibiyahe niya na napakaraming pledge, pangako na bilyon-bilyon dolyar ang naiuwi ng ating Pangulo sa Pilipinas. At napakaraming isang damukal na trabaho ang mabibigay sa ating bansa. Kaya lang wala pa Hindi pa natutupad. Pero ang trust rating, nauna na rin. Nauna ibigay ng nagse-survey yung approval at trust rating na hindi pa naman nararamdaman ng mga Pilipino yung sinasabi ng Pangulo. Mag-iintay pa rin tayo doon sa sinasabing nangako sa atin ng mga bansa na pinuntahan ng Pangulo. Di ba? Iintayin mo pa yun pero sa trust rating, nauna na. Binigay na nila. Kahit na. Di ba? Nakakahangalan din po. Kayo po mga katambay, ano po ang approval at trust rating naman po ninyo sa ating Pangulo sa 2 taon na po, kulang 2 taon o magdadalawang taon na po na panunungkulan ng ating Pangulo. Naramdaman na po ba natin yung sinasabing unang-una walang Pilipinong maghihirap? Di ba? At wala nang Pilipinong magugutom. Di ba? Nakikita niyo po, ang mga solusyon ng gobyerno, kaya siguro din tumaas ang rating, mga katambay, di ba? Dahil panay pamigay na ayuda. Baka ang mga sinurvey nung nag-survey, puro yung binigyan na ayuda Natawa lang si Kamanong dahil mga unprogram yung mga hindi mapaliwanag na bilyon-bilyon na pera ng taong bayan na ginagamit po ngayon ng ating pamahalaan. Una-una po yung pagbibigay ng mga ayuda sa ating sinasabing mga kapuspalad. At ang isa pa, di ba? Yung ginagawa ng Congress at Senado, nakapagpapataas din sa Pangulo po yun na walang habas, na waldas daw di umano ng pera ang ginagawa ng Senado at ng Kamara, di ba? Yung Chacha, PI, yung panunuhol ng 100 piso para iboto mo yung yes sa Chacha, di ba? At gumawa po ng daan-daang milyon commercial sa telebisyon para lang endorso ang Chacha. Ganon din sa Senado na walang lubay, nakakawaldas daw, kakahiring at hindi pa idalin sa Korte ng Pilipinas, di ba? Nakakataas din po ng rating po ng Pangulo po natin yun, mga katambay. Ay, nako. Tapos, ano pa ang mga ikatataas ng rating ng Pangulo na nakikita ni Kamanong? Baka may nakalimutan si Kamanong, mga katambay, pwede nyo pong i-komento. Baka napakarami pang pwede itaas ng rating ang Pangulo. Kasi yun lang ang naiisip pa ni Kamanong na itataas ng rating ng Pangulo Di ba? Na maraming Pilipino na
hindi na kumakain ng 3 beses ang araw dahil sa mahal ng bilihin. Dumidiskarte na lang mga Pilipino para makaraos sa buhay. Tapos aambaan mo pa ng giyera. Nakakataas ng rating. Yung aamba ka sa giyera at magkaagera dahil matapang ka. Yung po ba yung mga tambay, ang pagtaas ng rating na kailangan protektahan mo ang bansa mo sa tapang, hindi sa paipag-usap. Baka naman, ano kaya, sa tingin nyo mga tambay, presyo ng bigas. Di ba? Tapos ang mga programa natin halos walang budget. Di ba? Sabi ni Senadora Amy Marcos, ang kanyang ate. Halos zero budget ang bill, better more. Nakakataas ng rating yun. Mga tambay. Ngayon, kung meron po kayo naisip, mga tambay, sa pagtaas ng rating ng ating Pangulo, sabihin nyo po at ikomento nyo kay Kamanong. Baka maraming nakalimutan. Ay, nako. Yan lang po, mga tambay, ang maiksing komento ni Kamanong sa pagtaas at masaya ang Pangulo. Tumataas ang kanyang approval at trust rating at pagbubutihan pa niya, mga tambay. Kaya wag naman sana makikita natin at sa mga susunod na araw dahil pagbubutihan ni Pangulong Marcos ang kanyang trabaho, marami naman bansang pupuntahan dahil halos ang tinatrabaho po ng Pangulo natin ngayon, 2 taon, magdadalawang taon, ay puro halos biyahe. Kaya kung binibigyan po ng mataas na rating, pagpapatuloy po sigurado ang mga biyahe. Yan lang po mga tambay. Si Kamanong nag-iiwan po na mahalin pa rin natin ating bansa, ipaglaban natin, hindi sa giyera. At tis-tis lang, may pag-asa pa tayong darating. Bye-bye. Paalam.